Girl, alam ba? Nakita ko si Abby, nagtitinda ng merienda. Naglalakad sa ilalim ng araw. Honestly, girl, hindi ko gagawin yun, no? Abroad kaya ang nanay ko. Yun ang pinagkakaabalahan niya, kaya ayaw niyang sumama sa atin. Abby! Abby! Bakit, Rysel? Balita ko, nagtatrabaho ng tatay mo sa malaking kumpanya. Oo, Rysel. Nung isang linggo lang. Bakit? Eh di mabuti, para parehas na tayo. Pareho saan? Eh di ba nga, nasa abroad din yung nanay ko? Ibig sabihin, mabibili at mapupuntahan mo na rin lahat ng gusto mo, gaya ko. Rysel, hindi nagtrabaho ang tatay ko para sa mga luho ko. Nagtrabaho ang tatay ko para sa pag-aaral ko at para sa pagpapagawa ng bahay namin. Hindi para masunod ang mga luho ko, no? Parang ganun na rin yun. Kasi ako, pag nagpapadala ang nanay ko, pinapadagdagan ko. Dahil sinasabi kong marami akong gustong bilhin. Kaya ayon, nabibili ko ang lahat ng naisin ko. Hay nako, Rysel. Isipin mo ang hirap ng nanay mo doon. Basta, ang importante, nabibigay niya lahat ng gusto ko. Mabuti ka pa. Ang tatay ko, construction ang trabaho. Bilad sa araw, mabigat at mahirap. Kaya Hindi talaga babagay sa itsura ng motor mo, yung gulong mo. Pag yan ay marumi, maputla at naninilaw. Pero mabuti na lang at mayroong ganitong product na kayang ibalik ang dating itsura ng gulong. Ito ang GR4 Tire Black, ang sikreto sa makintab at protektadong gulong. Madali lang gamitin ito. Mag-apply lang ng kaunting tire black sa sponge. Ipahay dito sa maduming gulong at pagkatapos niyan ay makikita mo na kagad ang resulta. Malilinisan na ang maduming gulong ng motor mo. Kita mo naman yung pagkakaiba. Kanina ang dumi at sobrang putla. Pero ngayon, mukhang bago na. Kaya kung gusto mong magmukhang bago yung gulong mo, ilalagay ko na yung link dyan para mabili mo na. bilad sa araw, mabigat at mahirap. Kaya dapat, hindi ko winawalas ang kada sentimong pinapadala niya. Ganon ka din sana, Rysel. Ano ka ba? Malaki ang sahod ng nanay ko doon. Kaya, okay lang nabilhin ko lahat ng gusto ko. Pasensya ka na. Pero, para sa akin, mali yun. Eh kung sumama ka na lang kaya sa amin ng mga kaibigan ko, paglalabas kami, okay ba yun sa'yo? Naku, pas din ako dyan, Rysel. Eh, tuwing walang pasok lang naman kami gumigimik, kaya sumama ka na. Alam mo ba ang ginagawa ko pag walang pasok? Ako lang naman ang naglalaba, naglilinis ng buong bahay at paligid namin. Naglalako din ako ng merienda para kahit papaano, kumita din ako. Ano? Wala kayong katulong? Wala. Tsaka, hindi naman kailangan. Kaya ko naman lahat yon. Nako, hindi pwede sa akin yun, no? May tagala ba kaya ako? Sabi ko sa'yo, magkaiba tayo. Sayang kasi ang ipapasahod namin. Kaya, ako na lang. Ayaw kasi ni nanay na mapagod ako. Kaya, kumuha siya ng kasama ko sa bahay. Nako, Rysel, kaya mo naman gawin ang mga gawaing bahay kung tutuusin. Yun ay kung gugustuhin mo lang. Ay nako, Abby. Magkaiba nga tayo. Sige na, Rysel, iba na lang ang ayain mo. Madami pa kasi akong trabaho sa bahay. Hay nako, iba ka na talaga. Sige na, alis na ako. May pupuntahan pa kasi ako. Sige, Rysel, pasensya ka na. Konti na lang, matatapos na itong bahay namin ni tatay.
Tay. Hello anak, kamusta ka na? Ayos lang po ako. Kayo, Tay, kamusta po kayo dyan? Mabuti naman anak. Asan ka ngayon? Nandito po ako sa pinapagawa nating bahay, Tay. Oh, ba't nandyan ka? Di ba walang pasok yung mga trabahante dyan? Opo, tinitignan ko lang po, Tay. Malapit na po siyang matapos, Tay. Malapit nyo na rin pumakit ang pinagpaguran nyo. Kaya mag-iingat po kayo dyan para makauwi din po kayo ng maayos. Oo naman anak, natutuwa ako dahil kahit ikaw lang ang nandyan, nakakayanan mo lahat. Dahil kayo din po ang inspirasyon ko, Tay. Teka anak, bakit wala akong nakikitang binibili mong gamit mo? Tsaka hindi ka ata namamasyal, kasama ng mga kaibigan mo. May problema ka ba dyan anak? Wala naman po, Tay. Mas pinipili ko lang pong isinop ang mga pinapadala niyong pera. Alam ko po ang hirap at pagod dyan, Tay. Kaya dapat lang na hindi ko waldas ng perang pinapadala niyo. Ginagastos ko po lahat sa pagpapagawa ng bahay at iniipon ko po yung iba. Napakatalino mo talaga anak. Mana ka talaga sa nanay mo. Sabi nga po nila, sayang lang at hindi ko siya naabutan. Oh, wag mo nang isipin yun. Kamukha mo siya anak. Kaya ngumiti ka na dyan ha. Sige po, Tay. Tay, pwede po pang pagkatapos ng kontrato niyo dyan, umuwi na kayo dito? Dito na lang po kayo. Iba din po kasi pag magkasama tayo. Basta, pag natapos yung bahay natin at may konting pangnegosyo na tayo, hindi na ako aalis anak. Pangako. Sige po, aasahan ko po yan. O sige anak, magtatrabaho na uli si tatay. Tay, huwag niyo pong tinitipid ang sarili niyo dyan, ha? Kumain din kayo ng maayos. Oo anak, nakakakain naman si tatay ng maayos dito. Kaya wag mo na akong isipin dyan ha. Sige po, Tay. Ingat po kayo palagi dyan. Ikaw din anak, mahal na mahal ka ni tatay. Mahal na mahal ko din po kayo. Girl, alam ba? Nakita ko si Abby, nagtitinda ng merienda. Naglalakad sa ilalim ng araw. Honestly, girl, hindi ko gagawin yun, no? Abroad kaya ang nanay ko. Yun ang pinagkakaabalahan niya, kaya ayaw niyang sumama sa atin. Rizel? Sige na, girl. Nandito na si tita. Tita? Bakit po? Rizel, bakit naman ganun ang sinasabi mo tungkol kay Abby? Akala ko ba kaibigan mo siya? Kaibigan ko nga siya. Pero totoo naman po yung sinasabi ko. Na ano? Na pinagtatawanan niyo siya dahil naglalako siya ng merienda? Iha, walang masama sa ginagawa ni Abby. Alam mo ba kung bakit? Dahil gusto niyang makatulong sa tatay niya. Gusto niyang kumita ng pera sa sarili niyang paraan para hindi lang siya nakaasa sa ama niya. Walang masama at hindi nakakatawa ang ginagawa niyang yon. Kapaki-pakinabang ang ganun, Iha. Kaya nga nag-abroad si nanay para mabigay niya ang lahat ng gusto ko. Di ba, tita? Oo, Iha. Nandun na tayo. Pero sana naman, naisip mo ang hirap niya doon. Naranasan din namin ang magkamagulang ng abroad noon. Pero hindi kami kagaya sa'yo na puro luho kapag dumarating ang padala. Kasi mas naisip naming isinop ang perang pinaghihirapan ng magulang namin noon at gastusin sa mga kapaki-pakinabang na bagay. Kesa sa ano pa man, dahil hindi natin alam kung napapano sila doon, may maipadala lang sa atin. Sa tuwing tumatawag po si nanay, palaging okay lang naman daw po siya doon. Yun po ang palagi niyang sinasabi. Sa tingin mo, Iha, sasabihin ba sa'yo ng nanay mo ang totoo? Kahit nahihirapan at nagkakasakit na siya doon? Siyempre hindi.
Dahil ayaw nilang nag-aalala tayo dito dahil sa kanila. Kaya, mas gusto nilang magpanggap na lang sila na okay sila palagi. Malamang, ganun din ang tatay ni Abby. Pero ang totoo, napapagod at nahihirapan din sila. Kaya sana, bago mo waldasin ang mga perang ipinapadala sa'yo ng nanay mo, isipin mo man lang sana ang hirap at pagod na dinadanas niya doon. Guminhawa ka lang dito. Ang sakit sa dibdib marinig na nahihirapan at napapagod din si nanay doon. Para tuloy ang sama kong anak. Buti pa si Abby, naisip niya agad na tulungan ang tatay niya. Kesa tumulad sa akin, mas nakakahiya pala ako. Abby, O Raizel, mukhang hindi mo ata kasama mga kaibigan mo. hindi na Abby. Ang totoo nga, iniwasan ko na sila. Ha? Bakit? Di ba may lakad at kimik kayo ngayon? Dati yon, pero hindi na ngayon. Bakit? Anong nangyari? Nag-away ba kayo? Hindi, Abby. Ang totoo, naliwanagan na ako sa sinabi ng tita ko. Na ano? Totoo yung sinasabi niyang mali yung mga ginagawa ko. Yung ginagastos ko yung mga perang pinaghihirapan ni nanay. Nang ganun-ganun na lang. Yung puro luho ko ang iniisip ko. Maling-mali pala yun. Mabuti ka pa. Yung kinukutsa kita dahil sa paglalako mo. Mas mabuti pala yun. Dahil alam mong tulungan ng tatay mo kahit papaano. Yung tipong hindi ka lang umaasa sa kanya. Yun ang totoong tama. At kapag-pakinabang, sabi ni Tita Kay. Alam mo, Raizel, hindi porkit nagtatrabaho ang magulang natin, puro pera na lang nasa isip natin. Kada sentimo, Raizel, tulo ng pawis ang katumbas nun, may padala lang sila sa atin. Pagod at hirap, yan ang palagi nating isipin na ginagawa nila doon. Ang sakit isipin, ang hirap ng isa ay ginhawa ng lahat. Diba? Ang unfair nun. Anong ibig mong sabihin? Yung tipong iisa lang nagpapakahirap sa malayong lugar, tapos yung mga nandito ay nakaasa lang sa kanya. Dapat gumawa din tayo ng paraan kung paano tayo makakatulong sa kanila. Huwag natin panghawakan ang salitang abroad dahil ang tunay na kahulugan ng salitang yan ay sakripisyo. Lahat sa kanila ay sakripisyo. Yung pagtatrabaho nila sa ilalim ng araw, yung tinitipid nila yung sarili nila, yung kahit pagod na pero bawal magpahinga, at kahit may sakit na, kailangan pa rin magtrabaho. Yun ang totoong kahulugan ng salitang abroad. Kaya pahalagahan natin ang perang pinaghihirapan nila. Tama ka nga, Abby. Kaya nasisisi ako sa mga inasal ko noon. Alam mo naman siguro kung anong tanging magpapasaya sa kanila, kung asan man sila. Ano yon, Abby? Ilang beses mo bang tinatawagan ng nanay mo para kamustahin sa ibang bansa? Tanging ang tawag mula sa atin ang nakakapagpasaya sa kanila. Dahil iniisip nila na hindi natin sila nakakalimutan. Yan ang isang pagkakamali ko. Tatawagan ko lang si nanay kung malapit na siyang magpadala. Huwag ganon, Raizel. Dahil dinidibdib din nila yan. Iniisip niyang naaalala mo lang siya kung malapit na ang sahod at kung kailan sila magpapadala. Yung simpleng kamusta lang mula sa'yo, malaking bagay na yun sa kanila. Maraming salamat, Abby. Dahil sa sinabi mo, palagi ko nang tatawagan ng nanay ko. Tama yan, Raizel. Paano? Tara na? Sige, tara. Malaki-laki na rin pala itong naiipon ko mula sa kinikita ko at sa sobra ng pinapadala ng tatay.
Teka lang, ilang araw na hindi tumatawag si tatay ah. Matawagan na. Hello anak, Tay, may sakit po yata kayo dyan ah. simpleng ubo lang naman to anak. Uminom naman ako ng gamot. Kahit na tay, kung hindi na po ninyo kaya, umuwi na po kayo. Kahit gusto ko nang umuwi anak, wala pang malaking ipon si tatay. Tay, may ipon ka man o wala, umuwi na lang po kayo. Kesa lumala pa yung nararamdaman nyo dyan. Ano ang mangyayari sa atin dyan anak, kung uuwi akong walang ipon? Tay, buo naman na po itong bahay. Hindi man siya pulidong natapos, at least hindi na tayo matutuluan kapag umuulan. Isa pa, huwag niyo pong iniisip ang tungkol sa pera, tay. Ang mahalaga, makauwi na po kayo. Total, tapos na po ang kontrato niyo, di ba? Oo anak, Tay, pag sinabi naman po siguro ninyo magpapagamot kayo dito, uunahin nila kayo. sige anak, huwag kang mag-alala. Susubukan kausapin yung head namin dito. Sige po, tay. Sana makauwi na po kayo kaagad. Sige anak, bye. Diyos ko, paano ako uuwi niyan? Wala akong ipon na malaki. Ano na lang mangyayari sa amin ng anak ko kapag hindi ako makakabalik dito dahil sa sakit ko? Bahala na. Ang mahalaga, makasama ko ulit ang anak ko. Iba talaga pag nasa sarili kang bahay. Magandang umaga po, tay. Kamusta na pong pakiramdam nyo? Medyo okay naman na anak. Iba talaga pag sariwang hangin ang nalalanghap mo. Tama po kayo dyan, tay. May check up po kayo mamaya, ah. Huwag na anak, kukunti lang yung perang niyuwi ko. Eh, ano naman po ngayon? Hindi ba pwede ilan na lang natin sa pag-aaral mo yun anak? Tay, huwag niyo na po akong alalahanin. Ang importante, gumaling po kayo. Eh ano mangyari sa buhay natin anak? Eh puhulan sa negosyo, wala. Tay, huwag niyo pong isipin yan dahil meron po tayo niyan. Ito po oh. Saan mo ito nakuha anak? Ba't ang dami mong pera? Tay, lahat po yan naipon ko sa paglalako ko at natira sa mga pinapadala nyo. Paanong naglalako ka? Opo, Tay. Gusto ko rin po kasing makatulong sa inyo. Kaya naglako po ako ng mga merienda. Hindi ko akalain na maisip mo yun anak. Yung iba kasing bata, Alam ko po yun, Tay. Iba po ako. Ayoko po kasing iisa ang naghihirap at ginhawa ng lahat. Mali po yun. Habang nagtatrabaho po kayo sa malayo, kailangan ko po kayong tulungan para giginhawa tayong pareho. nagmanang talaga sa nanay mo anak. Palagi nagdadamayan kung paano guminhawa ang buhay. Kaya kahit hindi na po kayo bumalik dun, Tay, kaya na po natin magnegosyo dito. Tama ka anak, para palagi tayong magkasama. Opo, Tay. Ayoko na pong magkahiwalay tayo. Mahal na mahal ko po kayo. Napakaswerte ko dahil nagkaroon ako ng anak na hindi iniisip ang mga luho. Hindi tulad ng iba na nakapag-abroad lang ang mga magulang. Akala mo siya ang mayaman ng basta.
Hindi na nila naisip ang mga sakripisyong pinuhunan nila doon. Kumitila ng pera para may pagdala sa mga naiwan sa Pinas. Napapagod, nahihirapan, nagkakasakit at umiiyak, pero kailangan magtiis para magpatuloy sa buhay. Si Raizel yun ah. Raizel! Anak, sino siya? Tay, kaibigan ko po. Nasa abroad din po ang nanay niya. Ah, ganun ba? Magandang araw, Abby. Magandang araw rin po. Bili na po kayo. Huwag kang mahihiya sa ginagawa mo. Hanggat alam mong kapakipakinabang ito at nakakatulong sa magulang mo, ipagpatuloy mo lang ito. Dahil sa bandang huli, kayo din ang makikinabang sa benepisyo nito.